Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa na manalo ni Senator Padilla kung itong ipapalit nila kay VP Sara. Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at speechless umano ang senador sa plano ng kanyang partido. Sino ba naman hindi maging speechless? Na alam mo sa sarili mo na ampaw yung utak mo, pero ang mga kaalyado mo, ikaw pa napili na patakbuhin ang pagka-presidente. O narinig nyo na. Pagsakali si Sara hindi makatakbo, ang best choice ng DDS si Ruben. Yan ay kautusan ng kanilang kagalang-galangan, kataas-taasan na puo na si Duterte. Best choice ni si Ruben, ha? Kaya kung mapansin nyo, si Ruben Padilla, panay papampam. Oh, maya yung ano niya, exposure niya dyan sa media. Maya post siya. Active na siya. Active na siya ngayon sa social media. Ha? Kulang lang sabihin niya doon sa nagpa-picture sa ambassador ng Iran. Kulang lang sabihin niya, siya yung nakipag-usap doon. Diba? Wala na kayong ibang choice. Si Ruben talaga. Ito real talk lang. Tayo mga Pilipino, grabe tayo pagdating sa mga ganyang bagay. Dapat maging maging high standard naman doon. Pagkilatis talaga tayo, pamili naman tayo talaga ng maganda-ganda, magaling-galing, matalino, may mga IQ, talaga mga lumagpas langit IQ. Diba? Kasi nga tayo nga, diba? Example, nagpadala tayo ng mga beauty queens. Pinadala natin sa Miss Universe. Grabe nga sa laay dyan Ang labanan talaga dyan, IQ. Ang labanan talaga dyan, yung utak. Sinasala sila sa mga lokal na mga pageants muna. Kasi sinusubukan yung mga IQ nila. Hindi man madala sa kagandahan nila. Wala man sa ganda-ganda, wala man sa ganda-ganda ng rampa, wala sa ganda-ganda ng buka, nasa IQ man. So, ibig sabihin, grabe tayo mamili or grabe tayo ng standard sa mga beauty queens natin. Tapos pagdating sa presidente natin, parang po tayo mamili. Ikutar. Mamili tayo, ampaw yung utak. Ganyan tayo ka-picky, no? Ganyan tayo ka-arte, mamili ng mga beauty queens natin. Grabe yung standard natin, tapos mamili tayo presidente, ampaw. Okay lang tayo. 2028, mamili tayo yung may utak, dapat mga lagpas pa kay Linda Walker ang utak ng IQ. Huwag kayong maniwala sa mga propaganda ng DDS na hindi daw mahalaga ang katalinuhan. Importante yung katalinuhan, Kasi unang-una, paano sila makipag-communicate sa iba't ibang mga leader, Paano sila makipag-istorya makipag-usap sa mga matataas na leader ng iba't ibang bansa? Paano to sa? Si Ruben ang naging presidente ng Pilipinas, siya, manganga. Hindi man siya pwede doon, magsige na lang kahikap-hikap sang balahibo, sang iyang mga bunganga doon, sang iyang balbas doon. Kaya ganyan lang yan si Ruben, Di kayo patulog-tulog sa doon, magsuklay-suklay sa ng iyang balahibo, sang iyang bunganga. Mag-isip tayo wag tayo maniwala sa sinasabi nila na hindi importante ang katalinuhan. Ang importante lang daw is may experience. It's not true. Kung pwede tayong mamili nga lahat ng package na sa kanya, doon tayo. Huwag tayong pumayag sa mga sinasabi nila, hindi importante ang katalinuhan. Bobo lang yung maniwala sa ganyang kasabihan.
Yan ang propaganda kasi ng mga DDS kasi mahina ang utak ng mga kandidato nila, mga ampaw. Kaya i-validate na lang nila, no? At ano na lang nila, payagan na lang nila at i-admit na lang talaga nila ang kabubuan ng mga politiko nila. Kasi walang choice eh. Kailangan na lang nilang ipanindigan yan. Wala ba silang ibang choice? Kaya ipapalabas nila na hindi importante ang katalinuhan. Diba? O, pagbubo ang presidente ng Pilipinas, good luck!